Dad, bakit ang Singapore walang corruption dun? Alam mo ba na ang bagong Prime Minister nila, zero ang corruption cases, zero corruption scandals, zero corruption accusations. At sa Singapore, libre ang healthcare ng bawat lahat ng Singaporean at ang average wage dun sa Singapore ay 250,000 pesos per month. Kasi ganito yan, no? Ang Singapore kasi nung panahon, dumaan din sa dinadaanan ng Pilipinas, no? Nung panahon, ganun din, maraming kotongan, kikilan sa kalsada. In fact, yun ang kinikwento ng kanilang leader na si Lee Kuan Yew. Kaya nung umpisa, nahirapan siya. Nung unang dekada ng kanyang pamumuno, nahirapan siya dahil nga ang hirap sawayin ang mga maraming pasaway din sa Singapore, no? Kasi halo-halo din ang lahi nila doon. May mga Malaysian lahi, may mga Chinese na lahi, may mga Indian na lahi ang nandoon, no? So nahirapan din siya nung umpisa. Pero ginawa niya to sa pamamagitan ng being a role model. Kasi nga sinasabi nila leadership by example. So pinakita niya sa mga kasamahan niya, sa mga katulad niya naglilingkod sa pamahalaan, na kinakailangan matuwid ang kanilang pananaw sa buhay at talagang ang hangarin nila ay busilak para sa kapakanan ng bansa. No? So nung ipinakita niya to, kahit ng ibang kaibigan niya na nadudulas o natitisod sa mga korupsyon, talagang tinatanggal niya, yung iba kinakasuhan niya kahit na malapit sa kanya. So leadership by example, in fact, kinikwento rin nga niya, may nag-alok sa kanya ng $1 million, nilagay sa lamesa niya, pero tinanggihan niya at pinagalitan niya pa. At magmula nun, yung iba medyo natakot na rin mag-alok sa kanya. Kahit yung mga kakilala niya negosyante na nagbibigay sa kanya, tinatanggihan niya. Kasi nga sinasabi niya, kinakailangan leadership by example kung gusto natin merong puntahan ang isang bayan. Pangalawa, bukod doon, pinakita rin niya na hindi lamang sa leadership by example. Ang ginawa niya, in-institutionalize niya yung mga organisasyon. No? Ibig sabihin, mas malinaw yung sistema, mas madali, pinaikli niya yung mga proseso, para sa ganun, mas less yung bureaucracy, para hindi magkaroon ng mga suhulan, lagayan, corruption sa mga Pangatlo, meron siya tinatawag na lifestyle check. No? Talagang pinapa-lifestyle check niya lahat ng mga opisyal at tinitingnan kung magkano kinikita nila at magkano mga ari-arian nila, pati mga kamag-anak dinadamay sa lifestyle check. Para makita kung nung pumasok sa gobyerno, ito lang yung sasakyan niya, bakit ngayon mag-ara na yung sasakyan niya, no? Saan nanggaling yun? So talagang dahil napakahigpit ng mga lifestyle check, nadidisiplina yung mga naglilingkod sa pamahalaan. At pang-apat, tinaasan niya yung kinikita nila. No? Tinaasan niya para wala na silang dahilan o justification na pwede silang mag-sideline pa o kumita pa sa iba kasi napakaganda ng sweldo nila. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman si Michael Sai, yung dad ng bayan.